Ang tinapay ni Maria. May mga pagkain na nagpapabusog. May mga pagkain na nagbibigay aliw. At may ilan na may kapalit, hindi pera, kundi alaala. Tahimik ang Barangay San Roque tuwing madaling araw. Sa gitna ng makitid na eskinita, may maliit na panederyang bukas kahit wala pang 4:00 ng umaga. Wala itong karatula. Wala ring ilaw sa labas. Maliban sa dilaw na liwanag na tumatakas sa bintana, parang kandilang ayaw mamatay. Doong panaderia nagtrabaho si Iris. Bagong lipat lang siya sa barangay. Kailangan niya ng trabaho, kahit anong oras, kahit mababa ang sahod. Kaya nang may magsabi sa kanya na may panaderyang naghahanap ng helper, walang interview, walang kontrata, tinanggap niya agad. Isang babaeng payat ang may-ari. Mahaba ang buhok, laging nakapusod. Maputi, halos mapatla. At laging nakaitim na bestida kahit mainit. Maria, pakilala nito. Ako ang may-ari. Tahimik magsalita si Maria. Pero kapag nagsalita, malinaw. Parang sanay na masunod. Tinapay lang ang binibenta namin, sabi niya sa unang araw ni Iris. Walang tanong. Walang tikim. Tumango si Iris. Sa unang linggo, normal ang lahat. Gumigising sila ng 2:00 ng umaga. Magmamasa, maghuhurno, mag-aayos ng tinapay sa estant. Walang resibo, walang sukli, eksakto lagi ang bayad ng mga bumibili. Pero napansin ni Iris ang kakaiba. Hindi pare-pareho ang tinapay. May pandesal na sobrang lambot, parang bagong lutong palagi kahit hapon na. May monay na mabigat, parang masiksik kaysa dapat. May tinapay na walang amoy, pero kapag hinawakan mo, parang mainit pa rin kahit wala sa oven. At higit sa lahat, ang mga bumibili. May matandang babae na paulit-ulit bumibili ng parehong tinapay araw-araw, tapos umiyak habang kinakain. May binatang payat na tahimik na tumatango kay Maria bago umalis, hawak ang tinapay na parang relikya. May bata na walang kasamang magulang, tinatitigan lang si Maria bago abutin ang tinapay, saka aalis nang hindi nagsasalita. Bakit parang may kilala ka sa lahat? Minsang tanong ni Iris. Ngumiti si Maria. Manipis lang. Halos wala. Kilalang kilala nila ang tinapay, sagot niya. Isang gabi, nahuli ni Iris ang sarili na nagugutom habang naglilinis. Amoy na amoy niya ang bagong lutong tinapay. Tumingin siya sa estant. Pwede po bang tikman? Tanong niya, halos pabulong. Tumigil si Maria sa pagmamasa. Hindi, sagot niya agad. Walang galit, walang paliwanag. Hindi para sa atin ang tinapay. Simula noon, may pakiramdam si Iris na laging may nakatingin sa kanya, kahit dalawa lang sila sa panaderia. Dumating ang gabing may isang lalaki na hindi karaniwan. Basang-basa ang damit. Putik ang paa. Nanginginig ang kamay habang inaabot ang pera. Gusto ko po, yung tinapay na para sa mga nawawala, sabi niya. Hindi nagulat si Maria. Tahimik siyang kumuha ng isang tinapay sa ilalim ng estant, hindi nakikita ng mga karaniwang bumibili. Inabot niya iyon sa lalaki. Pagkakuha ng lalaki, napaupo ito sa bangkita sa labas. Kinain ang tinapay habang humahagulgol. At sa pagitan ng hikbi, may binibigkas siyang pangalan. Mama. Kinilabutan si Iris. Pagbalik ng lalaki, wala na siyang bakas ng luha. Pero parang mas matanda ang mukha niya kaysa kanina. Hindi na nakatiis si Iris. Isang madaling araw, habang wala si Maria sa loob, sinilip niya ang likod ng panaderia. May maliit na silid, walang ilaw, amoy harina, at kandila. Sa pader, may mga pangalan. Nakaukit. Hindi nakasulat, parang kinaskas sa semento. May mga petsa, may ilang may guhit sa ibabaw, parang binura.
Sa gitna ng silid, may mesa. At sa ibabaw nito, mga lumang litrato. Mga taong nakita na niyang bumibili. At isang litrato na mas bago. Sarili niya. Napaatras si Iris. Hindi ka pa handa, sabi ng boses sa likod niya. Si Maria. Hindi galit ang mukha nito. Malungkot. Ang tinapay, paliwanag niya, ginagawa mula sa alaala. Umupo si Maria sa bangko. Parang biglang pagod. Kapag may nawalan, tao, pagmamahal, sarili, lumalapit sila rito. Kinukuha ko ang sakit. Hinahalo sa masa. Pinapainit hanggang maging kaya na nilang lunukan. Pero kapalit, nanginginig na tanong ni Iris. May nawawala rin sa kanila, sagot ni Maria. Isang alaala, isang bahagi, isang bigat, tahimik. At ikaw, tanong ni Iris, ano ang kapalit mo? Ngumiti si Maria. Sa unang pagkakataon, kita ang lungkot. Matagal na akong ubos. Kinabukasan, sarado ang panaderiya. Wala si Maria, wala ang mga estant, walang oven. Pero sa mesa ni Iris sa inuupahang kwarto, may isang tinapay. Mainit, walang amoy, at sa ilalim nito, isang maliit na papel. Kung handa ka nang magbukas, alam mo na ang kapalit. Sa labas, may kumatok. Isang matandang babae, isang binata, isang batang tahimik. At si Iris, gutom na gutom. Hindi sa tinapay, kundi sa alaala na matagal na niyang tinakasan. At sa sandaling iyon, naunawaan niya. May mga panaderyang hindi nagsasara. Nagpapalit lang ng nagmamasa.